Pakiramdam mo ba nakikipag-date kasi isang sociopath na yun? So hello, ako si Daniel Obra. Ako ang yung criminologist friend na handang bigay sa inyo ng mga juicy insights about sa mga krimen natin at sa mga taong likas na masama. So sa episode na to, pag-uusapan natin kung ano ang 10 senyales na ikaw ay nakikipag-date sa isang sociopath. So tara, alamin natin. Let's dive in! Unang senyales, laging nakangiti pero walang laman. Alam mo yun, trust your gut, friend. Yung nakangiti siya pero parang walang kabuhay-buhay. Ako, baka sociopath yan. Like, umangiti siya na sample lang yun, ha? So yun, basta laging nakangiti pero walang kabuhay-buhay at walang kalaman-laman. So yan ang number 1 tip, sign na sociopath yan. Ikalawa is feeling close pero wala siyang empathy. Alam mo yun? Syempre, pakiramdam mo close na kayo, di ba? So, nag-open siya ng problem sa'yo, and then nag-open kayo ng problem sa kanya. So, typical na closeness. And then, yung ikaw na yung may problema, wala pa lang siyang ka-empathy sa'yo. So, you've been expecting na at least he or she can show you an empathy since you do the same to him, to her, diba? But, wala. So, hashtag empathyware tayo. Ikatlong sign is galing sa land of make-believe. Alam mo yun? Pag nagsasalita siya, parang palaging may script yung sinasabi niya. Tapos parang pakiramdam mo, lagi siyang galing sa ibang mundo. Alam mo yun? Ay naku sis, red flag yan. Hindi normal yun. So, ikaapat na sign ay is he or she always plays the victim. Alam mo yun, sa lahat ng senaryo, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng example, sa araw-araw na lang na ginawa, lagi na lang siya yung biktima. Ay naku guys, tingin ko, dapat ka na mag-ingat pag ganyan. Hay, hindi normal yun. Ikalima ha, kahit, nako, master manipulator siya. Alam mo yun, ang galing-galing niya magmanipula ng tao, ang galing-galing niya magmanipula ng sitwasyon, ang galing-galing niyang laruin lahat, na parang aayon sa kanya ang lahat at umaayon naman sa kanya ang lahat. Ay naku sis, huwag kang masyadong naniniwala sa mga sinasabi niyan, ha? Grabe, ingat ka na o you better run away. Grabe, that's red tag. Ika-6, wala man lang ka-filter yung mga sinasabi niya. Alam mo yun, hashtag no filter gone wrong. Wala man lang, alam mo yun, yung magsasalita lang siya ng gusto niyang sabihin nang wala na siyang pakialam kung yung sinasabi niya is makakasakit sa tao. Alam mo yun? Hindi normal yun eh. Bigla na lang magra-rant sa salita tapos makakasakit na siya ng tao. Grabe. Ay, naku sis, pag ganyan, you know what? So, ikapitong senyales is palagi siyang high sa drama. Alam mo, parang hindi mo alam kung kakapanood niya ba ng drama yun o mag-iwan siya sa drama. Lagi na lang siyang nasa drama. Pag nagkukwento siya ng buhay niya, parang super dramatic na lang palagi. Na parang mapapaisip ka, ano po ba ito sinasabi nito? Ano po ba yung totoo dito sa gawa-gawa niya? Ano mo yun? Ay, nako sis. Trust your gut instinct. Ika-8, super champion niya sa kasinungalingan. Napakagaling magsinungaling. Paano mo nasabi? Kasi kahit nakarampot na bagay, magsisinungaling siya. Alam mo yun, parang ang dali. Ito ha, may kasabihan na tayo. Ang isang taong kaya magsinungaling sa maliit na bagay ay kayang-kaya din magsinungaling sa malalaking bagay. Sorry, medyo maingay na sa coffee shop na yun. So, sarap ng tunog niyan, yung minamasa at ginagrind yung kape, coffee beans, at yung amoy. At yung lamig, ay nako, coffee shop is the best place. Commercial. So yun, ang galing yung magsinungaling. Ito ha, bigyan ko example. Ikaw ha, pag ikaw
aano mo ang tao, kikilalanin mo ang isang tao, syempre titignan mo lahat ng galaw niyan. Pag yan, kaya niya magsinungaling sa maliit na bagay, kayang-kaya niya rin magsinungaling sa malaki. Pag yan ay magnanakaw ng piso, kaya niya rin magnakaw ng 1,000,000. It's not the quantity, it's how he or she can make it effortlessly. Alam mo yun? Pero yung ganito, yung ballpen, nilapag mo siya, ay nilapag niya. Example, yung ballpen nilapag niya sa lamesa. Tapos, mamaya may papasok. So, sabihin, sino naglapag ng ballpen dito? Na parang ang dali-dali lang naman niya sabihin na ako. Pero grabe, magsisinungaling pa siya. Napakaliit na bagay. Magsisinungalingan mo ka ba yun? Yun ako. At hindi lang yun na lahat na ata. Magsisinungaling siya. So, hindi normal yun, ha? Because siya, always center of attention. Alam mo yun, parang feeling mo, dapat may spotlight nang nakatutok sa kanya kasi palagi na lang siya yung bida. Kunwari, for example, ha? Sa work, magkukwento yung isa mong ka-work ng tungkol sa sarili niya. Kunwari, pinagyayabang niya, ay kunwari, binibida niya na, yung achievement niya. And then, itong taong to, bigla siya papasok. Ako nga, ang galing, ako nga din dati. Ganyan din ako Ganun. O kaya, may na-aksidente. O, di mag-aalala kayo dun sa na-aksidente yung katrabaho or classmate. Sasabihin niyo, ano ba yan? Ako nga din na-aksidente din ako dati. Para gusto na yan. Lahat na lang, gusto niya siya, yung bida. Dapat, tutukan na ng spotlight pag gano'n, no? So, pag mga ganyan, always center of attraction, gusto niya nasa center of attraction. Ano mo yun, walang kaano-ano, abog-abog iba pinag-uusapan, biglang papasok, parang, sabi nito, diba? So, yan. Ingat, bes. At ang ikahuli is, wala man lang lasting connection. Alam mo yun, sa kabila ng mga in-invest mo oras sa kanya kasi you've been dating to her or to him. So, alam mo yun, parang wala lang connection na nangyari. Parang wala lang, parang dinadaan-daanan ka lang afterwards. Diba sakit? Wala man lang, parang feeling mo wala man lang na-engrave sa puso niya during that time. Diba? Alam mo yun? Wala man lang lasting connection. Parang bakit? Wala mo lang connection na buo sa atin. Diba kahapon lang, super close natin. 1 week na tayo nag-uusap, super close natin. And then afterwards, oh gosh, wala mo lang ako sa'yo, no? Grabe. So, yun ang 10 senyales na maaaring nakikipag-date ka sa isang sociopath. Kung alin man sa 10 yun, meron man lang isang senyales, ha? Naku, huwag mo na patagalin yan, bes. It's time for you to re-evaluate your relationship. So, yun lang. Stay safe. Stay with hope. At, yun. Kaya mo yan, bes. Kaya mo yan. So, until next time sa ating susunod na episode, we're in criminologist. It's on the practical way of how it's going to deal with our life. It's not about, ang academe. Paano natin ma-apply yung kurso natin? So, yun. Hello. Thank you so much. And sa mga shoutout po tayo dyan sa Samsung College, mga criminology students natin dyan. And shoutout po din sa Kapsu Bacoor, mga students natin dyan. Shoutout din tayo sa Kapsu Indang. Thank you so much po sa support. And also, shoutout po tayo sa Finmag College of Manila. Shoutout po tayo sa inyo. And until next time, huwag niyo naman po kalimutan i-subscribe, i-like, at comment itong video kong to, no? Para naman makita ni YouTube algorithm. So, mag-iingat ha. So, yun. Hindi normal yun. And, ikaw, bala ka. Kung bet mo pa rin mga pag-date sa isang photo ka. Yeah, hello. Thank you so much. Bye. Thank you so much for